The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katingets ay tungkol sa nahukay daw na palladium na napakaraming palladium bars. Totoo nga ba ito? Bago natin tunghayan ng video, shout out muna tayo sa ating mga katingets. Alright, shout out tayo sa ating mga katiyats. Shout out kay Intensity, Ronnie Lucas, Danny Flores, Hyacinth Optimia, Cirilo Jaom, Pango Sylvester, Moni Ranunas, Glenn Mario. Shout out kay Tating Nali Mansalay, Damiano Donoso, kay user GN5, Angkol Makasi Vlog, Hotel Carduna, Obligado, Remigio Corpus. Shout out kay Aris Albay, kay user GQ3, Chris Awili, Nicanor Angel, kay Desiderio Lamsin, Raul Janjia, Salus Tiano, Rano Hart Jr., Arcadio Angkon, LGP Misor, at kay Edgar Lagarto at sa mga hindi nabanggit ang pangalan, shout out sa lahat. At ang ating raffle ay still going on sa The Good News Daily TV. Pwedeng humabol ang tatlo pa. Meron na akong napiling dalawa na pinadalan ko na ng message sa Facebook. Meron pang tatlong pipiliin para maging kumpletong 5 ang mapadalan ko ngayong New Year ng magagandang dowsing rod na pwede nyong i-upgrade at baka swertihin kayo sa mga ito, o kung hindi man, kung hindi kayo nag-treasure hunt, ay pwedeng tokens nyo i-display nyo lang sa inyong kwarto as a token from the Surigao Sun. Marami ang nagtanong sa ating mga katiyats o kahit sa mga ordinaryong tao kung ano itong palladium at bakit mahal ang palladium, kasing mahal o minsan mas mahal pa ito sa gold. Ang unang tanong diyan, mahal yan kasi mahirap kunin yan. Mas mahirap pa yan kunin or minahin kisa gold, kaya mahal siya. Pero kung pagandaan lang ng kinang, ng kulay, talagang mahal ang gold. Ito lang ay scarce, mahirap talaga siya minahin. So ito, ang palladium is a versatile metal with almost as many uses as gold and silver. The use of palladium crosses many industries and its uses will continue growing over time. Industries talaga ang gamit nito sa mga makina, sa eroplano. In transportation, the automotive industry, ito sa mga kotse, relies on as much 85% of all palladium produced and recycled for use in catalytic converters. Palladium along with platinum and rhodium converts harmful exhaust gases from your engine into less toxic. Ito pala yung naglilinis ng ating mga yung bore ng ating mga makina. Siya yung hinahalo dito sa gasolina para itong gasolina ay mag-clean, hindi mag-rust yung loob ng ating makina. Halimbawa diyan sa bore, sa piston, diyan na parte, kasi yan ang talagang kumikilos sa makina. Okay, mas less toxic ang gases kapag merong palladium na content ang nilalagay sa makina ng mga chemicals. Kahit nasa aerospace, palladium in aerospace, palladium has high melting point, kaya ginagamit din ito na itong sa tambutso ng mga rocket at ng mga jet, kasi hindi siya natutunaw kaagad. High melting point, kaya ang palladium ay matagal iinit yan kaysa ordinaryong metal. So yan ang isa sa pag-test ng palladium. Kapag matagal siyang uminit or hindi kagad siya nag-iinit sa 10 minuto, warm lang, at nilagay mo siya sa apoy, ibig sabihin precious metal yan, palladium yan. So ang kanyang melting point is 2000 degrees Fahrenheit, while yung metal lang ay 1000 lang, tunaw na ang metal.
Okay, ang palladium sa medisina naman ginagamit din in medical research conducted about using radioactive isotope palladium-103 to battle prostate and breast cancer. Sa cancer pala ito. Sa kalalakihan, itong sakit na prostate ay 60% sa kalalakihan ay meron yan. Kaya ako takot din ako dyan kasi 50 na ako ngayon. 40 to 40 above, yan ang mga kandidato ng prostate cancer sa kalalakihan. Kapag iihi kayo natutulo na lang, ay naku, yan ang isang sintomas ng prostate. At ito pala, isang gamot dyan ay palladium. Pero sa atin, dito lang sa Pilipinas, ay maraming remedies for itong stage 1 prostate cancer para sa mga lalaki. Sa babae din, yung breast cancer. Ang palladium ay isa sa mga medisina inahalo sa medicine for cancers. Ito, fuel cells. Sa fuel, use palladium to produce electricity. Hydrogen and oxygen react to palladium, which is vital to create the energy required for fuel cell operation. Ito nga, sabi ko kanina, mas maganda kapag may halong palladium ang fuel ng makina para lilinisin niya ang kalawang ng makina, lalo na sa parting kumikilos, sa mga gear, sa bore, sa piston, sa connecting rod. Palladium and jewelry, meron ding mga ginagawang singsing dyan. Instead of white gold and silver, ang iba dyan ay gumagamit ng palladium. Mas matibay kasi itong palladium at mahal. Kaya ang mga milyonaryo, palladium ang ginagawa nilang mga jewelries. Because of its brilliance and shine. Makintab din siya, kulay puti. In 1930s, meron nang gumagawa ng palladium jewelry. Like platinum, magkasin lang kasi ito. Halos magkapareho lang, palladium platinum. Tinatawag na mga white metals. In electronics, palladium also is useful in electronics because the motion of its electrons provides conductive properties, although it is slightly less electrically conductive than gold. So, maganda rin gawing mga PCB, itong mga linya ng kuryente, kasi hindi kinakalawang ang palladium. Pero walang tatalo sa gold. Sabi ko, noon, ang mga alien ay nagmimina sa Peru, sa Mexico, noong 15th century, kapanahonan ng mga cowboy yan. Kaya nga mayroong palabas na movie na Cowboy and Alien. Kasi mayroong nakitang mga mina na gawa ng mga sinasabing alien dyan sa Peru. Kasi ginagamit yan na conductive materials sa mga gadget nila sa UFO. Ginagamit yan kasi 100% ang transmission ng signal kapag gold wire ang ginagamit. Kaya tayo ngayon, pinakamahal na cellphone na umabot ng mga 100 to 200 pesos na mga cellphone, ang loob niyan, lahat ng circuit diyan, lahat ng itong PCB niya or motherboard, yung makikita nyo dyan ng mga kulay dilaw, lahat yan ginto. Kapag ang cellphone nyo ay 100,000 pesos, kaya mahal yan. Pero yung mga cellphone na mayroong ginto, ang signal niyan napakaganda. Kahit doon ka sa lugar na walang signal, kukuha ng signal ang mga cellphone na yan. Pangalawa sa ginto ay palladium. Kaya kung ang circuit board ng iyong cellphone, laptop or computer ay gawa sa palladium or gold, naku, talagang mamahalin yan kasi 100% transmission of signals. Sa groundwater treatment, ginagamit din pala ang daming usefulness ng palladium, mga ka-TH. A process called palladium catalyst reductive dechlorination uses the metal to transform chlorinated ethanes or chlorinated solvents found in American wells to less chlorinated analogs. Hindi natin pahabain, ibig sabihin, ang mga tubig na napakaraming chlorine,
ay mabawasan yan kapag nilalagyan ng palladium. So dechlorinated, i-lessen niya, tanggalin niya ang chlorine sa tubig, pero malinis pa rin ang tubig. So yan ang sagot mga katiyats kung bakit mahal ang palladium kaysa gold. Pero sa pagandahan ng kulay at kinang, sa gold pa rin ako. Okay, kaya ito ngayon matunghayan natin sa video ito ang mga nakuhang palladium daw sa Pilipinas na ibinaon ng mga Hapon noong World War II. Atin panoorin ang video at huwag kalimutan mag-comment down below kung nakakita na kayo ng palladium, totoong palladium ba itong nasa video ngayon natin o hindi. Kaya atin muna panoorin ang buong video. Okay mga katiyats, narito ang video. Ito'y pinadala lang sa akin, pinatingnan kung tunay ba ang mga ito. Well, pwedeng tunay yan. Bakit dumidikit yung magnet dyan? Una, ang platinum ay 99.5 pure palladium pala, magkapareho lang kasi yan ng platinum. Lahat yan ay 99.5 pure palladium, at yung impurities niya, ibig sabihin yung hindi palladium ay 0.5%, at hindi yan dumidikit sa magnet, bagkus ay nag-repel. Pag ilagay mong magnet ay ang magnet ay tatalsik, mag-repel dyan. Yan ang properties ng palladium, yan ang una. Bakit naman kasi dumidikit yan? Dapat kung gagawa kayo ng palladium ay mag-research muna sa internet kung ano ang properties niyan. Hindi dumidikit ang palladium, ang nature or meteorites, yun ang dumidikit kasi meron siyang content na iron. Okay, 217 kilogram. Mabubuhat ba yan ng tao? Yan ang unang tanong ko. Si Hercules, iwan ko lang kung mabubuhat ni Hercules yan or ni Samson ang 217 kilogram. Pero yung mga tauhan, personnel ng bangko na naglalagay niyan sa mga safety bolt, nagpa-file, ay hindi yan mabubuhat. Kasi ang mabubuhat lang ng tao ay 50 kilogram na bigat, katulad ng isang sakong bigas. Yan ang nabubuhat ng malakas na tao, hindi babae. Kaya dyan pa lang sa size, para sa akin lang ito, ay hindi siya plausible na ilalagay sa mga bangko o sa mga safe bolt kasi hindi nga nabubuhat. Tatawag ka pa ba ng 10 tao para magbuhat niyan? Mabibisto ka na mayroon kang palladium na tinatago. Kaya hindi ganyan kalaki ang palladium. Nakikita nyo kanina sa unang video ko, 1 ounce, 1 kilogram lang ang mga palladium na binibenta ngayon. Eksakto lang na nabubuhat. At walang ganyang kalaki kasi nga very scarce ang palladium. Pag minimina yan ay napakakunti lang nakukuha sa buong mundo. Tanging 3 bansa lang ang nag-produce dyan. Una, pinakamalaki 70% of supply ng palladium sa buong mundo ay galing kay Putin sa Rusya. Kaya si Putin mayaman, ang Rusya ay mayaman. Kaya nga matagal silang natalo sa giyera. Hanggang ngayon, marami pa silang missiles. Dahil sa ang dami nga nilang palladium. Pangalawang bansa na nag-supply niyan, South Africa. Ang South Africa ay merong mga nasa 27% ng buong supply sa buong mundo ay galing sa South Africa. Pangatlo diyan ay Zimbabwe, nasa 15% ang supply ng Zimbabwe ng palladium, at yung naiwan na mga nasa 2% ay sa ibang countries yon, pero hindi na yun kinikwenta pa. Tanging 3 lang na country ang merong mass productions ng palladium, pero hindi sila nakapag-produce ng ganyang kalalaki. Pinoproduce nila ay 1 kilogram or 1 ounce. Maliliit lang na palladium. Okay, kaya kung totoo man ito, kung saan nyo naman ito nakuha, kasi sabi na hukay daw ito, ngayon, ang Japanese forces ay hindi pumunta ng Europe noong World War II.
Kasi nasa Russia ang supply niyan at nasa South Africa. At ang Africa ay hindi rin yan narating ng Japanese forces noong World War II. Tanging dito lamang sa Asia, sa South Pacific, naghahari ang mga Hapon. Kaya paano naibaon ng mga palladium sa Pilipinas? Okay, hindi ako nagsasabi na scam, pero hindi plausible. Kahit saan nyo pa itanong ng mga historians, ay walang palladium na nakarating sa Pilipinas. Lalo na, 217 kg, paano i-transport yan? Ang bigat-bigat niyan, yan lang ba ang dadalhin ng mga sundalo? Hindi na sila makatakbo dyan. Kung ganyan, kalalaki ang mga palladium. Okay, kaya kung kayo'y gagawa ng mga forgery, tips ko lang, ay gawin yung 1 kilogram lamang ang mga platinum bars at kopyahin nyo yung bagong mga itsura nito at kagaya ng pinakita ko sa unang parte ng video. Yung mga itsura na yun ang gawa sa Russia, gawa sa South Africa, sa Zimbabwe, at meron ding gawa sa Swiss. Pero konti lang ang production related. Merry Christmas to you and have a very prosperous New Year 2024. Paalam. God bless you all.